Good day mga kaistorya, andito na naman tayo sa panibagong video na ating gagawin. Ngayong araw ay pupunta tayo sa Zambales Cotto Mines. Isa sa mga kilalang pasyalan dito sa Zambales. Tingnan natin mga kaistorya kung ano yung mga makikita natin. Pero base sa ating research, ano siya, ilog. Ito yung first time na mapupuntahan natin ng Cotto Mines. Along Zambales, meron tayong papasukan dito na kalsada na rough road. Siguro mga nasa 25 kilometers yung kanyang haba. Ayan, dito ko na sinimulan ng ating video sa bandang Olongapo para medyo maiksi-iksi lang ang ating video na magawa. Ayan, kasama natin si Jay, angkas natin. Ayan, shout out kay Jaylard. Nakaka 174 kilometers at mag-aapat na oras na tayo bumabiyahe. Meron na lang tayong 65 kilometers. Ang estimated time arrival natin doon is 11:21 AM. Umalis tayo sa Along Ortigas, Caltex. Doon ang naging meet up natin kaninang mga 4 AM. So baybayan natin ang ating adventure ngayong araw na ito. Tingnan natin yung mga kaganapan papasok sa Cotto Mines gamit ang ating ADV 160. Saktong sakto. Ayan mga kaistorya, bali meron tayo nilikuan dito na Govic Highway. Nasa ilang kilometers ba to? 31 kilometers papunta dun sa Cotto Mines. Medyo may mga area na daw dito na rough road. Tingnan natin mamaya kung kakayanin ba ng ating ADV. Medyo ano tayo ngayon, medyo loaded tayo sa karga. Medyo lang, medyo kumpara sa mga kasama natin na talagang loaded. Nandito tayo sa Zambales, Masinloc, sa tourism office para magkuha ng permit bago tayo pumasok sa Cotto Mines kasi medyo private ang lugar. Ayan, shout out kay Boss Jasper. Hello, shout out kay Istorya. Ayan. Isip pa eh. Sabihin ko sana kwento eh. So ayan yung mga kasama natin, si Kuya Jasper, si Kuya Erwin, kabisado ko na yung pangalan, di ba? Jaylard, ang ating back right, ang kanilang mga asawa. Ayan, si Boss Makmak at Miss Melay ang maglilid sa amin ngayon para kumuha ng permit. Balik tayo sa kalsada mga kaistorya. Andito pa rin tayo ngayon sa Masinloc. Balik kumain muna tayo dito sa may Masinloc, malapit sa may sa may tourist office nila. At time check tayo is 1 PM. Yan, 1 PM na. Bali, meron pa kaming 1 hour and 50 minutes para biyahin from dito sa may Masinloc, sa may tourist office nila, papunta dun sa may destination natin. Nasa 1 hour and 50 minutes. Yan, medyo hapunin tayo ng bahagya, pero okay lang. May mga kanya-kanyang dalang bawat isa kasi medyo mahal daw ang pagkain dun sa may Cotto Mines. Doble daw ang presyo, pero tingnan natin mamaya kung doble nga ang presyo doon ng mga pagkain. So dito pa lang sa labas, bumili sila ng mga pwedeng lutuin kasi mas mura. Ayan, titingnan natin mamaya kung gaano kamahal yung mga pagkain doon. Ito medyo na dito, medyo medium na dito yung pagka rough road nya. Kasi may mga biyak-biyak, tapos may mga lupa-lupa na parte. Pero meron pa dito mas grabe mamaya, makikita natin. Medyo malapit-lapit na kami. Yan, meron dito no permit, no entry. Meron ditong checkpoint. So dito ipapasa yung permit na kinuha namin sa may municipal, sa tourist office. Hindi pwede dito pumasok ng basta-basta. Kailangan dito ng permit. Merong notice. No permit, no entry. Please proceed to Municipal Tourist Office. Yan.
Matatagpuan siya sa may Baywalk, Masinloc. Sige po, thank you po. Iba, ibang sticker na bunot ko. Hindi sticker yan, sir. Elastic. Ilas. Thank you, thank you. Ayan mga ka-istorya, nasa loob na tayo ng papuntang Coto Mines. Ayan. Oh, ito na yung rough road. Ito na. Wow! Wah! Jay, kapit Jay! Ito na! Wah! Ayan, ito na, nag-uumpisa na ang rough road. Uy, gago, uy. Ha? Pinapato mo na naman ako. Nasa gilid. Ito yung tinatawag na rough road. Yan, hindi siya off-road rough road. Buti na lang ito ginamit yung motor. Wasak na. Kakalabas lang sa kasa, wasak na. Ayos na. Okay din ang ADB dito Second wave. Grabe. Second wave. Hindi siya basic na rough road. Malalaki ang bato. Mukha lang siyang basic sa video. Tayo sa gilid. Hindi yata overang click dito, Ayan. Takpon dos. Pabalik pa bukas, Ay, talagang pasok. Wawa talaga ito pag na-flat ka, Ayun, rough road. Ang haba ng rough road dito sa Coto Mines. Hindi siya ganun pala hindi siya medium Hindi siya medium na rough road Wave 3. Ayan, wave 3 na tayo ng rough road mga ka-istorya. Pangatlong na natin to. Time check. It's 1:44 PM. Ha? Ako din Ayan, kasalukuyan pa rin tayong naglalakbay papuntang Coto Mines. Meron na lang tayong ilang kilometers? 16 16 kilometers na lang. 16. So 1 hour and 14 minutes ang estimated time arrival natin. Ayan. Hindi basic ang mga rough, dito. Ang rough road, hindi basic. Talagang malalaki ang bato. Tsaka sobrang haba niya. May pataas, may pababa, tapos yung gilid bangin pa. Ayan. Grabe nakaka 10 kilometers na kami na dumadaan sa rough road. Ang haba 10 kilometers. Almost 10. Ay, grabe. Dito natin masusubukan ang skills ni ADV.
Yung handling niya, yung suspension. Wasak na yung KJ ano ko, face enhancer ko. Sobrang kalug 5 kilometers na lang, 25 minutes time arrival bago tayo makarating sa Coto Mines. Ito yung hitsura ngayon dito habang tayo papalapit na sa Coto Mines. Grabe yung ano dito, yung rough road. Sobrang ang lalaki ng bato. Kaya naman. Pero kung may arthritis ka, mahirap. Mahigit nasa 20 kilometers yung haba nung dito, nung rough road. Kunti na lang mga ka-istorya. Medyo nga dito, malayo sa Kabihasnan. Medyo private. Ayan, dito na naman tayo sa control. Antayin ba natin dito? Una tayo. May mga tindahan dito. Pwede tayo pahinga muna dito. Ito man tayo. So pahinga muna tayo dito mga ka-istorya. Grabe. Grabe bay. 4.8 kilometers, 23 minutes time arrival para makarating tayo mamaya sa Coto Mines. Ito muna tayo, pahinga at magantay sa ating mga naiwang kasama. Ayan, Kuya Jasper kasama ang kanyang asawa. Whoop, 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 whoop. Whoop. Dulas! Uy! P***! Gago lalaki! Yeah! Ano? Gago malalaki to, Jay! Woo! 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 Utay na mo! Enjoy life! We're gonna enjoy life! We're gonna enjoy! Nakabisado ko ng ADB kayo sa lubak. Patay kayo! Checkpoint, checkpoint. Meron na naman dito ang LGU Tourism Control Outpost. Sir, nandun yung permit sa kasama namin. Ilan kayo? Pito yata, pitong motor. Ito? Ito motor. Hintayin nyo na lang doon sa tayo kayo. Sige. Sige, dito na lang, andyan na sila. Ayan na. Saan kayo, boss? Manila po. Taga? Pasig. Pasig? Opo. 15 kilometers pa. Puta. Grabe yung dito. Lubak. Dito talaga po, talagang kasi nung may operasyon pa, talagang hindi na principal ko yan. Pero pagdating nyo doon sa pag-active nyo dyan, patag na rin. Mga bahay-bahay na yun, mga bahay na namin yung mga doon sa bandaron eh. Huwag kayong kakaliwa palaging kanan. Kanan, opo. Pag-active nyo doon sa... Malapit na tayo mga ka-istorya. 100 meters na lang ang ating destinasyon para nasa kaliwa ang iyong mapuntahan ito. Kaliwa daw kaliwa.
Nasa kaliwa ang ating pagtutunguhan. Kids pool. Diyan yung Cotto Mine, sir. O, dyan daw, o daw. Ito, bandang kaliwa. Sa dulo kasi merong kaliwa kanan. So, bali, kumaliwa kami. Ito na yun eh, 100 meters na lang daw eh. Bababa pa siya. Medyo mahirap to bukas. Oh. Ito na ang Cotto Mines. Naapit na, shit. Tangina boy. Gago boy. Dito pala yung signal eh. Ayan na. Dito na tayo mga ka-istorya. Natatanong na namin ang ang hangganan. Hanggana. Talagang trangkaso tayo nito bukas. Nandito na tayo sa Cotto Mines. Nandito na tayo sa wakas. So pangatlong LGU Tourism Control Outpost na to. Yan, pangatlong checkpoint na natin ito mga ka-istorya. Nandito na tayo sa loob ng Cotto Mines. So pangatlong na natin to, checkpoint para mapirmahan yung ating permit. Ayan, medyo may mga nakalagay na tent dito. May mga kotse na rin. Papansin nyo. Mas mabato sa ibaba. Siguro sa ibaba yung ilog. Tara, titingnan natin mga ka-istorya. Hanap muna kami ng pwesto. So ito na, makikita nyo dito. May mga tent na siya sa labas. Tapos may mga sasakyan nakaparada. Medyo rough road pa rin sa loob. Parang may mga activities na nangyayari dito eh, no? May mga 4x4 nila. Binababa nila sa may ilog. Siguro to test din yung kakayahan ng mga sasakyan nila, diba? Oh, ganda. Nice. Ang ganda dito Ang tanong, saan tayo magtatayo ng tent? Wala na daw dito. Doon tayo, doon ba? Doon daw. Paalam tayo. Saan tayo magtatayo tent? Oo, doon na lang para malapit yung motor. Malilim naman doon eh. Pakalaw may bantay yung makuha na kayo. Uy. Bagsak. Okay, sige tayo dyan. At natuluyan na ang wait. Patay ko muna. Okay, may damage dyan. Wala. Thank you Salamat. Buti na may crash guards. Salamat, sir. Parte ng buhay yun, no? Binagsak ko na alanganin eh. Buti walang gas. Okay lang yan. Dahil lang. Inisip ko kagad yung ilaw eh. Itong TDD na ilaw. Pagod. Udik, naka-video pala ako. Saan tayo?
mga kaistorya, nandito tayo ngayon sa Cotomine at mga 3 PM kami nakarating dito at nagpe-prepare sila para sa ating pagkain. Ang PCX White Pirates, Pasig Pateros, Cavite. si Kuya Jasper, Kuya Erwin, Cavite. si Makmak, ayan, Cavite chapter. Sinama na yung yelo. Iyan. Ian, si Neto. yan, Ian Neto. Makulit Neto eh. Kyle, kinakatok ko kanina, wala. Ay, ito pala si Raymar. Pero sasama Hi, guys. dapat. Raymar. Kain tayo guys! Sasama dapat. Nila yung May lakad. May lakad sila ng ano. tutor namin kayo sa mga tent ng ating mga kaistorya. Yan, kila Raymar, kila Mark Santiago at Miss Melay, kay Jasper, Blue. Yan, si Blue nagbubomba. Bukas ko naman natapos dyan. Ito naman si Boss J. Tulog pa rin hanggang ngayon. Balito yung tent natin mga kaistorya. Maluwag din, pang 2 tao. Ayan, kasya sa magandang ventilation. May ilaw sa taas. Ayan, mga gamit namin. Ayan, yung ating ginamit sa malubak na kalsada kanina. So bukas mga kaistorya, magpapalipad tayo ng drone para mapakita namin sa inyo yung hitsura ng ilog dito sa baba. Yan, may ilog dyan. Napakaganda ng ilog, tsaka yung mga bato dyan kulay puti, medyo maputi. Tapos papalipad tayo ng drone sa taas bukas. Guys! Mamaya na lang umulit pagka ay dasal. Yun no, Babangit daw yan. sinabawang liempo, Oo na mag-aasap pa. pritong bangus, adobo kahapon, Hanay natin na. Natin para dalawang Yun, no? kulang pa pala. itlog na inilaw, may sibuyas. Hindi, ito lahat ng talong to. Ng kanin. Tiplado na to. Ayan, good morning mga ka-istorya. Bali mamaya iikutin natin yung Cotomines. Ito yung kaganapan ng umaga natin dito. Preparing para sa ating breakfast. Pandesal. Guys, kain na guys. Ito yung tent. Kasi mga tent ng mga kasama natin. Ito yung mga kaganapan natin. Feeding program. Tama. Feeding ni Mayor. Ay, ito sana. Okay na yung mahal.
tubig dito sa Coto Mines mga ka-story. May kita nyo, kita yung ilalim. Pero sa video hindi siya masyadong kita eh. Kasi ito yung sikat na pinagtatalunan nila dito. Ito yung medyo mataas, kasi ito yung medyo mababa. Itong area na to, ito yung malalim eh. So malalim. Ayan ang ating kaibigan, si Gerald. Dito pwede magbanlaw daw dito sa area na to. Doon banda yung medyo malalim na area pati dito. Yan. So dito sa Coto Mines may mga CR naman. Ang problema hindi ganoon ka komportable tingnan. Tapos may mga tindahan din naman. Hindi naman siya ganoon ka sobrang mahal. Yung doble yung presyo din naman. Tsaka syempre magtataas din ang presyo. Consider yung daanan dito papasok. Sobrang mabato. Siguro mga 20 kilometers mahigit yung lubak na dadaanan nyo bago kayo makarating dito sa Coto Mines. So magbabalaw muna kami dito para makapag-prepare at makalis na maya maya. Yan. Tapos ang entrance dito nasa 160 per head. Hindi na kasama yung walang bayad yung pitching, pag pitching ng tent. Kaya mura dito. Medyo mahirap nga lang puntahan kasi rough road, mabato. Si Jay, dito na kami naligo. Ako nagdala ang baso eh. Okay lang yun. Papalis na tayo. Mahigit ilang kilometro? 269 kilometers from here papunta sa ating destination sa bahay. Tapos 8 hours estimated time arrival, 8 hours and 10 minutes. Lalala pa yan, baka maging 10 hours pa yan. Babakbahin na naman natin ang rough road. Okay na Jay, wala ka na naiwan? Okay, let's go mga ka-istorya. Sa mga nakaabot sa ating video nito mga ka-istorya, maraming salamat. Ang naging entrance natin doon sa Coto Mines ay 160 per head. Yung rough road na dadaanan yung mahigit na sa 20 plus kilometers. Ayan, maraming salamat sa mga istorya nakaabot sa ating video na to. At yan, shout out din kay Gerald ng ating OBR. Inangkas muna natin siya. Hindi na muna niya ginamit ang kanyang motor. Peace out mga ka-istorya.